Mga kapatid, we are in the book of 1 Corinthians chapter 15. And this is the resurrection. You see, marami kasi mga Kristiyano, mga kapatid, nagtatalo dito. Maraming mga relihiyon na nagtatalo. And we will start to understand our doctrines, our belief, our ideology, and how we can challenge people in other religions, other beliefs, other ideologies against Christianity. Dapat nating malaman, mga kapatid, ang ating baraha. Amen. Pag pumunta ko ng court, Sister Chet, it's the lawyer's joy, mga kapatid. You know, ang maganda sa abogado atin pagalingan kayong mag-submit. Pagalingan kayong mag-present ng case. So, hindi pwedeng pupunta ka sa court tapos hindi mo alam yung sasabihin mo. You have to understand, mga kapatid, you have to understand your case. It's important for us believers, mga kapatid, that we understand our case. We understand why we believe what we believe. Bakit mo pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan mo? Baka naman naniniwala ka lang kasi sabay-sabay ka lang sa takbo ng karamihan. Wala kang proof. Mahirap yun, mga kapatid. And this is the reason why it is important for us to understand how to stand in our belief. Importante yan, mga kapatid, na tayo ay nakatayo doon sa ating mga paniniwala. Now, let's begin with chapter 15 verse 1. Ang sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, and I will try to read in Tagalog and in English for better understanding. Ngayon ay ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Yan. Kaya nagbabasa ka ng Tagalog, Sister Nida, napakaliwanag ng iyong kisam dyan. Para kang nasa langit, kapatid. Para kang anghel. Napakaliwanag. Now, ang sinasabi rito, Sister Cecil, dinidescribe niya, kaya pag binasa natin, mga kapatid, ang Bible, pag binasa natin ang mga nakasulat sa Bible, nakalagay dyan in verse 3 and in verse 4, nakalagay dyan, mga kapatid, that Paul was describing the content of the gospel. Yung laman ng Biblia. But in chapter 15, Paul was describing the gospel of what its benefit. What is the benefit of the gospel? Ano ang mapapala natin, mga kapatid? Importante yon. O, pupunta ka ng Italy, pupunta ka ng London, ang mapapala ko dyan. Ay, marami kang mapapala. Diba, Ate Milen? Kaya nga mga tao nagsasanla ng kung ano-ano sa Pilipinas Kasi alam nila, mas malaki ang mapapala nila. Importante kasi yung what's in it for me. Hindi yung sali ka sa grupo, wala ka namang mapupurbitsyo. Yung ka nang sumali. Amen ba, mga kapatid? Sakit lang sa ulo, sakit lang sa bulsa. Meron akong brother, nasabi ng brother-in-law ko, "Uy, kuya, ba't hindi ka na sumasali dyan sa group ng mga Filipino Association?" Dito sa UK kasi atin may mga Filipino communities. Yeah? Iba't ibang probinsya, iba-ibang baryo o bayan o yung tinatawag naming county. Iba-ibang county, iba-ibang mga syudad o town, may kanya-kanyang Filipino community. Nako, di na ako nasali sa Filipino community, kwartahan laang yan Palagi na lang may mga contribution. Diba? So, sinasabi niya na wala siyang mapapala. Now, ang tanong ni Apostol Pablo, Sister Chet, ano ang mapapala natin dito sa gospel na ito? Importante yun. Amen ba? Kasi kung wala kang mapapala, umuwi ka na. Pero sinasabi rito, Ate Milen, yung gospel can only benefit, may benepisyo, kung iyong tinatanggap. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral na inyo namang tinanggap. Amen ba? Kaya kahit anong ganda, anong sarap ng ulam,
anong ganda ng ipinamimigay at hindi mo tinatanggap, wala kang mabebenepisyo dyan. Amen ba? Wala kang mapapala, hindi mo tinatanggap eh. Tamo yung mga humihingi ng ayuda, ang dami nilang napapala. Kasi tinatanggap nila ang ayuda. Ha? Maraming nabibiyayaan ng ayuda kasi tinatanggap. Kaya noon, pagka ang bahay mo'y bato, wala kang ayuda. Ang ayuda base sa gawa ng bahay. Pag ang bahay mo ay gawa sa dahon ng talisay, dahon ng niyog, dahon ng kawayan, naku, meron kang ayuda. Kaya, yung mga may bahay, may mga abroad, naku, walang ayuda yan. Diba? Alam na natin ang kwento dyan. Ganun din ang gospel, Sister Maricel Tumilden. Makukuha mo lang ang benefit ng salita ng Diyos kung iyong tinatanggap. Amen ba? Ganun talaga eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo na inyong tinatanggap o inyong tinanggap at hindi lang tinanggap, Sister Cecil, kasi may tumatanggap tapos tinanggap lang yung regalo, Sister Antilita, sample, tinanggap mo yung t-shirt na galing kay Sister Milen, tinanggap mo. Pero hindi mo naman isinuot. Diba? May mga tanggap lang ng tanggap ng ayuda, hindi naman ginagamit sa magandang paraan, ipinagmamadyong. Ang balita ko ay ipinagmamadyong, ipinagtutong eats. Kaya, balik ng balik. Kaya ang lakas ng Pilipinas sa ang haba lagi ng pila sa land bank, 4 piece. Pagpunta ka ng Bicol, Sister Presi, ang dami ng 4 piece. Inipis na mga kapatid, hindi na natapos yung 4 piece. Baka magkaroon pa ng 5 piece. Kaya marami sa ating, bakit ang haba ng pila dyan? 4 piece may 4 P. Mga mahirap. Tinatanggap. Hindi naman nila ginagamit. Kaya sabi ng Apostol Pablo, yung benepisyo ng gospel, magkakaroon lang yan ng impact kapag tinanggap mo at pinanindigan mo ang salita ng Diyos. Importante yun sa mga Kristiyano. Naku, Chet, tanggalan, tangwala ng trabaho sa Qatar. Naku, hindi. Sabi ng Panginoon, pag nanampalataya ako, mabubuhay ako eh. Ang sabi ng Panginoon, pupunanan niya ang aking mga pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Naku, digna, marami nang nakakasakit. Ay, hindi. Ayon sa latay at base sa latay na tinanggap ni Jesus, ako ay pinagaling. That is the importance of being a Christian. Hindi lang tinatanggap, hindi lang nakikinig, but once you come to that point that you have to assert your faith, you have to declare the goodness of God, and you have to speak the words of God with faith. Hindi yung, naku, ang dami ng nagkakandamatay na yung mga pinsang ko. Siguro ako na ang susunod. Ay, hindi. Sabi ng salita ng Diyos, I will live and I will live forevermore. Ang sabi ng Panginoon, I am more than a conqueror. Hindi yung, di ba? Yun ang benefit ng gospel. Nagkaroon ng pag-aaral, Sister Elma, ang mga scientist, dito sa, may tinatawag silang power of medicine. Pinainom yung paracetamol at Timilen, dalawang group A at sa group B. Lahat sila nasa ospital. Pinainom ng paracetamol si group A, pinainom ng paracetamol si group B. Yung dalawang groups, pareho silang may mga sakit na mga terminal illness. Pero sabi ng doktor, itong gamot na to, mabisa to, bagong discover. At ang lahat na mabibigyan nito gagaling. Alam mo si Group A, hindi naniwala. Si Group B, laging nagsisimba. Lagi nag-a-attend ng Zoom sa Italy. Laging nagbabasa ng Bible. Laging nagpe-prayer. Alam mo, Timilin, yung nasa Group B, ang daming gumaling. Alam mo ba na
Sister Maricel na tumilde na yung mga tao nagsisimba, and this is based on research, not made up. Alam mo ba na yung mga nagsisimba, mas mahaba ang buhay sa mga hindi nagsisimba? Kaya kung gusto nyo humaba ang buhay nyo, mag-attend kayo sa Zoom. Wala naman kayong gagawin eh. Ha? Anong gagawin nyo ng oras na to? 9 o'clock, 10 o'clock? Magagala ka sa Milan? Maglalakad ka sa Roma? Ha? Eh sa Roma mga kapatid, napakamahal ng spaghetti dyan. 50 euros, isang plato. Para kang nagpakain ng napakamahal mga kapatid. Kaya, maganda na kayo ay nag-a-attend na lang. Kasi yan ang benefit natin mga kapatid. The word gospel means good news. Kaya meron tayong magandang balita Bible. Di ba? Gospel is good news. Yan kasi ang ginagamit ng unang panahon. Kaya, nung ginagamit yung gospel, Sister Cecil, at the time of Jesus, hindi pa yun ang ibig sabihin na magandang balita. Kasi buhay pa si Jesus eh. Di ba? Hindi mo pa maibalita yung magandang balita dahil yung magbabalita at nagdadala ng magandang balita at Milen, buhay pa. Kaya nung pag sinasabing gospel yun sa panahon ni Jesus, yung Greek word at the time of Jesus while he was still alive, hindi pa yon. It could mean any other good news. Maraming good news, tumama sa loto. Diba? Good news din yon. Pwede mo sabihin gospel nung panahon ni Jesus. Merong iba, tumama sa pader. Hindi good news yon, bad news yon mga kapatid. But the best news, Sister Cecil, is that we can save from punishment we deserve from God because of what Jesus did for us. Yun ang pinakamagandang news. Yun dapat ikaw ang magbabayad. Alam mo ba ang hirap ng may utang? Naku mga kapatid. Ang hirap ng may utang, Atine. Kaya Ate Mila, ang ginagawa ko, alam mo kung bakit kami nakakauwi? Kasi taon-taon, Mr. Tracy, tatapatin ko kayo. Ang pamasahe naming 4, Ate Mila na ito, tapatan tayo. Pag December, naghahanda na kami ng 1 million pesos. 4 yan. Ay sa December, mga kapatid, magkano na ang pamasahe? Gusto mong magpasko sa atin? Huwag mo na munang isipin ang ipapapasko mo. Wala pa yon ha? Ang iisipin mo natin, Milen, kung paano ka makakauwi, ha? Wala naman kami kagaya ni Atimid na Tine na nagkaagawan ng pamasahe. Wala naman kaming ganun na magbibigay ng pocket money namin. Wala kaming ganun, kapatid. Talagang sariling sikap. Ang hirap mag-ipon, ang hirap ng may utang. Sister Kacharmi. Kaya ang ginagawa namin, January pa lang, Atine. Nag-uunti-unti na ako. Bakit ka lagi nakakawis, Pastor? Kasi nag-uunti-unti kami. Ayaw ko nang may utang. Kapatid, masakit sa ulo yan. Amen ba? Masakit sa ulo ang may utang, mga kapatid. Now, at ang pinakamasarap, so January pa lang, Ate Milen, nag-iipon na kami. Naguhulog na ako napili na kami ng, meron tayong kapatid ng Sister Jen eh, na pwedeng hulug-hulugan. So, pipili na kami ng oh, Pastor, ano? O sige, December. Kaya, December, kakaunti na lang ang binabayaran ko. 1 milyon. Kasi ang isang pamasahe namin, pumapalo kami minsan ng 2.5 sa pounds. So mga, kano yun, 200, 250,000. Gusto mo magpasko di maganda ka ng 1 milyon. Di ba? Pamasahe pa lang yun, Ate Milen, wala pang pocket money dyan. Kaya pagdating mo sa Maynila, maglalakad na kami, kapatid. Naghahanap na kami ng susundo sa amin. Ayaw ko ng may utang. Mahirap ang may utang. Amen ba mga kapatid? Mahirap ang may utang. At ang pinakamasarap sa may utang, Sister Charmy, yung may magbabayad ng utang mo. Yung magbabayad ka sa jeep nung unang panahon. Naku, Milen, may nagbayad na sila. Yung nasa una, nakabayad na. Ang sarap ng feeling. Parang si Atine. Di ba nagpapatotoo si Atine, pag may nagbayad na sa kanya ng kanyang pamasahe, ang sarap ng feeling. Kaya pagdating natin sa Pilipinas, fresh na fresh. Bakit? May nagbayad ng kanyang pamasahe, mga kapatid. Kung ikaw lahat ang nagbabayad ng pamasahe mo, baon mo, pocket money, ang hirap. Ganon din si Jesus.
Sister Minamana, meron tayong kapatid na Sister Minamana. Ayan. Si Sister Mega po yan. Mega. Si Jesus, binayaran niya ang utang natin, mga kapatid. And that is the gospel. Yung dapat ikaw ang pupunta sa impyerno, dapat si Epilita ay pupunta sa impyerno, dapat si Digna Green pupunta sa impyerno, but someone died. Someone took that place for you. Kaya ito sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, yung mga taga-Corinthians, hindi lang sila nakinig, tinanggap nila ang gospel. Kaya ang sulat dito, 1 Corinthians, unang sulat sa mga taga-Corinto. Dalawa kasi ang sulat yan. In fact, when I was in the Bible school sa Manila, meron 3 gospel yan eh. 3 sulat yan eh. 3 Corinthians. Pero, so the message of the gospel must be first believed. So yung mensahe ng gospel, Sister Mirna, must be first believed. Kailangan paniwalaan mo. Kaya itong mga Muslim, mga kapatid, sasabihin ng mga Muslim, panoorin mo yung mga Muslim, hindi! Naniniwala kami kay Jesus at mas mataas ang pagkakilala namin kay Jesus sa mga Kristiyano. Hindi nga. Oo! Naniniwala kami kay Jesus dahil siya ay magaling na propeta. Really? But that's not the belief that God is talking about in John 3:16. Hindi sapat na maniwala ka na si Jesus ay tao o propeta. No! The central message of the gospel is that Jesus died on the cross to pay for your sins, and Jesus rose up again from the dead. Kaya kapag nagpapatanggap tayo, Pastor Saldi, importante na masabi natin, Panginoon, naniniwala po ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay na mag-uli. Importante yung pag-aaral natin yun eventually. Importante yung dalawang bagay. Yung namatay at nabuhay. Bakit? Mamaya pag-aaral natin yan. Sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid, sinulat yan ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you have received the word which you heard from us, you welcomed it not as the word of man, but as it is in the truth, the word of God, which also effectively work in you who believe. So yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi taga-Corinto this time, na yung mga taga-Thessalonica, pinaniwalaan nila yung salita ni Apostol Pablo. Hindi lang salita ng tao, kumbaga naging salita ng Diyos. At yung pinaniwalaan nilang yon, mahalaga ang paniniwala sa mga... Kaya ang tawag sa atin, Sister Mina Blair, we are the believer. Walang Kristiyano na hindi ka naniniwala, wala kang pananampalataya. Walang mga Kristiyano na laging takot. Laging nag-worry. Naku, nag-worry na naman ako. Bakit? May Diyos ka naman eh. Ba't ka nag-worry? Bakit mo kailangan mag-worry? Anak ka ng Panginoon eh. Amen ba? Kaya pag anak ka ng Diyos, hindi ka dapat nag-aalala. Pag dumating masayo, naku ne, may problema sa Pilipinas. I surrender all. Milen, naku, may problema ang mga anak mo. I surrender all. Hindi ka dapat magulumihanan. Amen. Bakit? Naniniwala ka na nanalig ka sa Panginoon na lahat ng bagay kapag ibinigay mo sa Kanya, all things work together for good. Hindi dapat tayo nag-aalala. Bakit? Because nakatayo tayo, pinangahawakan natin ang mga salita ng Diyos. Yun ang kaigihan ng isang believer. Yung mga taga-Corinthians, mga kapatid, taga-Corinto, hindi lang nila tinanggap. Ang sabi ni Apostol Pablo, they also did stand in the gospel. Marami silang problema, marami silang mga pag-aaway-away. Alam natin yan, nag-aaway-away sila. At hindi mawawala ang problema. Sister Nita, bahagi ng buhay ang problema. Sinabi ng Panginoon yan, Sister Presi, sa Book of John, na sa buhay na ito, mayroong mga kapighatian,
may mga kapighatian, may mga problema, may mga sakit. Pero sabi ni Jesus, laksan ninyo ang inyong kalooban. Sabi ni Jesus, laksan mo ang kalooban mo. Amen ba? Kasi ang gustong-gusto ni Satanas, Sister Charmy, umiiyak ka. Yes, umiiyak si Charmy. Hallelujah. Nagpupuri si Satanas. Nagpapa-prayer meeting yan. Kapag umiiyak ka. Pero kapag nakita mo ang problema, na parang tinatakot ka ni Satanas, pero nakikilala mo si Satanas? Oh, hindi. Kaya pag kayo nag-aaway, sample nag-aaway kayo, o kaya may problema kayo, tumawa ka. Susubukan mong baliktarin mo yung nararamdaman mo. Alam mo, sinungaling ka! Hallelujah! Huwag kang magulumihanan. Tumawa ka. Huwag kang mag-alala. Ilipat mo sa Panginoon yan. Amen ba? Alam mo, aalis si Satanas. Hindi ka na niya guguluhin uli. Kasi hindi ka nagugulo, hindi ka natatakot hindi ka naapektuhan. Amen ba, mga kapatid? Itong mga taga-Korinto, ang daming problema niya. Alam natin, may mga imoralidad sila. Alam natin, nag-aaway-away sila. Alam natin, meron silang problema sa kanilang spirituality. Ganon din ang buhay natin. Hindi nawawala ang problema. Minsan nag-aaway-away, minsan may mga tampuhan, minsan may mga counting. Pero ang mahalaga, kahit magkaroon ng problema, nakatayo ka pa rin sa Word of God. Hindi mo dapat isinasali. Hindi yung panag-away kayo mag-asawa, hindi na ako atin ng church. Bakit? Anong kinalaman ng Diyos sa iyo? Kayong dalawang may problema, pati Panginoon isasama nyo. Amen ba, mga kapatid? Ito ang kagandahan ng mga taga-Korinto. Na bagamat sila'y may mga dinadalang mga malalaking problema, hindi kagaya ng mga taga-Galatia o Galatia. Galatians chapter 1 verse 6. Na nung nagka-problema sila sa church nila, nadala sila ng ibang doktrina. Yung mga Dora Christian. Alam mo yung Dora? Si Dora laging alsabalutan. Alis. Amen ba? May mga ganun eh. Tama yun. Pag na-rebuke ng kaunti, aalis. Bakit? Doon ba sa church na yun, wala bang rebuke? Wala, hindi. Mabait kasi ang pastor doon. Hindi. Pag ganyan ang pananampalataya mo, then hindi ka lalago. Kasi ayaw mo pala nung pagtabas ng Panginoon eh. Ayaw mo palang napupuna ka. Amen ba? Doon nakikita ng Panginoon ang ating maturity, na lumalago tayo sa ating pananampalataya, na kahit mamura tayo, alam mo yun, normal yun. Hindi na yun bago. Masama, hindi ka pinapakialaman, kahit anong gawin mo, okay lang. Alam mo ba, Sister Mercy, na according to research, maraming mga bata, ang paglaki nila nagpapasalamat sa mga magulang nilang nagsalita sa kanila. Ng bata, ay buti na lang. Parang tayo ngayon. Minsan pasasalamatan mo magulang, buti na lang, pinalod ako ng nanay ko sa munggo. Kaya nung lumaki ako, gusto ko yung munggo. Gusto kong isangag. Gusto kong gawing balatong. Gusto kong lagyan ng pansit. Kasi sanay ka eh. Amen ba? Pero yung mga Kristiyano, natampi mo ng kaunti, naganto mo lang ng kaunti, agad iaalis. Hindi kilalagaw niyan. Palipat-lipat. Wala tayo nakukuha dyan sa palipat-lipat. Yung employer, nasabihan ng kaunti, aalis. Alis ka ng alis. Kaya, bago ng bago. Mahirap yung very volatile. Mahirap yung pabago-bago ng isip. Amen ba, mga kapatid? Kaya ito ang kagandahan ng mga taga-Korinto. May mga problema, pero nanatiling nakahawak sa salita ng Diyos. By which you are also saved, if you hold fast the word I preached to you. Hindi lang nila tinanggap, hindi lang sila tumayo, but nagpapatuloy. Nagpapatuloy sila. They had to continue to do well. Amen ba? Hindi yung nanampalataya lang ng isang taon, sa isang taon wala na. Amen ba, mga kapatid? Ang sabi ng Apostol Pablo, nanatili sila in verse, sa pamamagitan nito'y naligtas kayo
kung matiyaga niyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Kailangan matyaga mong iniingatan ang salita ng Diyos. Amen ba? Matyaga. Iniingatan ang salita ng Diyos. Hold fast. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi ka pwedeng masway ng ibang doktrina. Ay, oo nga ano, bakit nga ganun? Bakit nga ganun? Bakit nga ganun? Kasi hindi mo alam ang baraha mo eh. Ayun ba? Kaya kita mo sabi ng Panginoon yung mga bangkang walang patutunguhan, kung saan ianod ng hangin, doon sa pakanluran, sa pasilangan, kasi wala silang focus. Pero ang isang tao, ang isang Kristiyanong talagang focus sa salita ng Diyos, hindi nadadala ng ibang doktrina, hindi nakukuha ng ibang denominations because naniniwala sila sa salita ng Diyos na dala natin. Amen mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng hold fast. Otherwise, sabi ni Apostol Pablo, kung hindi kayo magpapatuloy, mali mga kapatid, kung hindi kayo magpapatuloy sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, walang kwenta ang ating paniniwala. Kung pakakawalan na natin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, hindi nabaliwala yung mga pakikinig natin ng iba't ibang mga Bible study. Walang kwenta. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. For I delivered to you first of all that which I also receive. Yung ipinangangaral ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay hindi niya ginawa. Hindi siya lang nagsalita. Tinanggap niya. Hindi niya ginawa, hindi niya inimbento. Sinasabi niya, but galing kay Jesus, according to Galatians chapter 1, verse 11 to 12. Basahin natin ang Galatians mga kapatid. Total 11 naman tayo. Sister Nida, hindi mo kami naririnig, Sister Nida. Ang iyong pindot-pindot ay tuldok-tuldok. Baka mahina ang signal mo diyan, kapatid. Galatians chapter 1, verse 11. Now I want you to know, brothers, that the gospel preached by me is not based on a human point of view. For I did not receive it from a human source, and I was not taught it, but it came by a revelation from Jesus Christ. So ang itinuturing ng Apostol Pablo, mga kapatid, hindi galing sa kanyang karunungan. Ang sinasabi niya, galing kay Jesus. At ipinangangaral naman niya sa atin. So hindi dapat ito epistle of Paul. Hindi ito dapat mga salita ni Pablo. Ito ay mga salita na nagmula sa Diyos. Ganon din ang mga pastor. Kaya mga pastor, kami, na nangangaral ng salita ng Diyos, kami ay hindi nag-iimbento ng mga salita. Sabagay, may mga pastor na gusto nilang sila ang Diyos. May mga pastor na nagsasabing, ako ang Diyos. Hawak ko ang kaluluwa nyo. Pag hindi kayo sumama sa aming iglesia, sa aming sekta, sa impyerno ang punta nyo. Saan mo nakita yun? Anong context? Dagdag na yung kapatid. Pero yung nagbabasa ka ng Bible, word for word, hindi galing sa amin. Kasi galing sa Bible. Amen ba mga kapatid? Kaya nung may nangaral na mga taga-Nigeria na, itong mga taga-Nigeria, may pastor na nangaral at Milen, taga-Nigeria. Tsaka itong si Crypto Dollar. Sabi ba naman, ikaw, sabi ng pastor, Nigerian, gano'n na katagal kang tither? Tagal na po. Ba't hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Teka muna. Ang sabi ko sa pastor na ito, Sister Charmy, kung ako'y nandoon, teka muna. Sino ba nagsabi na pag nagdala ka ng tithes, nagdala ka ng offering sa Panginoon, sino ba nagsabi na bubuksan niya ang langit? Pastor ba nagsabi? Hindi. Sino ba nagsabi na
Sasawayin niya ang mananakmal. Pastor ba o ang Diyos? Hindi. Hindi naman pastor ang nangako pala eh. Bakit ikaw may karapatang magtanong ka sa taong yan? Hindi mo dapat, sabi ko nga, hindi mo dapat tanungin yung tao bakit mahirap siya. Ang tanungin mo, yun nangako. Ang nangako ang Diyos eh. Kaya kung mahirap pa rin ang taong yan, something is wrong with that person. Alam mo bang tither siya? Tither ka ba talaga? How would you prove that? Kami, hindi namin alam kung sino ang tither o hindi eh. Kasi hindi naman natin isinusulat ang pangalan na sa tab sa sobre. Nakalagay ba dyan? Epelita o kaya Elma, Chet, Qatar? Wala. Ikaw lang at ang Diyos ang may usapan yan. Kaya ang Maranatha hindi nagsusulat ng pangalan. Maliban na lang yung iba pero kaya yung itinuturo ng mga pastor, mga kapatid, hindi nanggagaling sa amin. Kaya huwag kang magagalit kay Pastor Saldi kung ma-review ka. Kasi, or makarinig ka na ko, may patama na naman. Eh bakit may patama? Eh sino ba nagtuturo? Sino ba nagsulat? Kami ba nagsulat ni Re? Hindi naman ah. Bakit ka magagalit sa pastor? Kaya ang sinasabi rito mga kapatid, na yung mga preacher does not make the gospel. Otherwise, kung ang paniniwalaan mo yung mga pastor sa iba't ibang mga bansa, na malibang sumama kayo sa iglesia namin, ako ang Diyos, ako ay anak ng Diyos, pero mo sinasabi nilang ako ay Diyos. Yun mga kapatid, baka hindi talaga karapat-dapat na pakinggan mo yun kasi tahasang paglapastangan contrary to what the Bible say. Because the Bible says that Jesus is the only and the begotten Son, nag-iisa at bugtong na anak. Ay bakit may isa pang anak? Ibig sabihin at Millen, may anak sa labas ang Diyos? Bakit? Saan natin nakuha yun? Wala. Kaya kung ganun ang teaching, Sister Charmy, ibig sabihin, dagdag. Hindi nakasulat sa Bible eh. Hindi mo dapat pakinggan yun. Kaya, yung pagtuturo mga kapatid, na mga mali, hindi mo dapat sinusunod. Pero, tayong mga nagtuturo ng salita ng Diyos, we are not inventors, we are not makers of the gospel. We are just repeating what is said and what is written in the Bible. At hayaan natin, kaya ako, hindi ko kayo inuobliga na gawin nyo to, no. Ang trabaho natin, Sister Chami, namin, sabihin lang sa iyo ang salita ng Diyos. Bahala ka. Kung gusto mong sumunod, gusto mong tanggapin, gusto mong tumayo, gusto mong hawakan ang salita ng Diyos, it's up to you. Because you will only get the benefit of the Bible, you will only get the benefit of the gospel when you receive and when you stand on the Word of God. Yun. Otherwise, walang kwenta ang pangangaral. Kaya ang gospel, ang magandang balita, hindi lang ito mga opinyon. May mga tao kasi magaling makipagdebate. Pero hindi eh. Hindi lang ito mga magagandang kwento at mga hugot. The Bible, atine, is a compilation of historical events that even the archaeologists, yung mga naguhukay ng mga bato, naguhukay ng yung mga historians, they now complement and they affirm the authenticity of the Bible. Kahit nga yung asawa ni Lot, na asawa niya naging asin, i-google mo yan. Sa Sodoma at Gomorrah at Millen, there is a statue of a woman. Until now, it is there. Kaya the Bible is the always and has always been in Guinness World Book of Record the most selling book of all time. Walang tumabla, kapatid. Bakit? Tried and proven. Ang daming makukuha sa Bible, mga kapatid. Gusto mong pumayat? Basa ka ng Bible. Gusto mong bumata? Basa ka ng Bible. Di ba, Sister Cecil? Tamo, Timilen, di ba, noong sina Daniel at saka si Shadrach, Meshach at Abednego,
Pinapakain sila ng pagkain ng mga hari, ng mga karne, mga kaldereta, mga Bicol Express. Ano sabi ni Daniel? Hindi po, hindi kami kakain yan. Utos ng hari, kailangan kumain sila, Sister Chami. Pag hindi kayo kumain ito, papatayin kayo ng hari. Alam mo, sabi ni Daniel, ganito. Sir, ganito po ang usapan natin. Hindi po kami kakain ng pinapakain nyo. Pagka po hindi kami kumain yan, at malalakas kami, kasi sina Daniel, gwapo sila eh. Magagandang lalaki, matitikas, because they are one of the top finest men in Hebrew. Yung kumukuha sa kanila, mga taga-Syrian. So sabi ni Daniel, ganito po, sa loob ng 2 linggo, hindi kami kakain yan. Pero pag nakita nyo nang hina kami, sige, kakain kami yan. Ikumpara nyo kami sa kumakain nung kinakain ng mga hari at kinakain namin ng mga taga-Israel, mga taga-Hebreo sila eh, Hebrew men. Tingin magkumparahan po tayo ng kutis. After 2 weeks, ang gaganda ng tikas nila. Ang lalakas nila. Pero yung mga kumakain naman kung ano-ano, kaya mga kapatid, ang dami makukuha sa Bible at ini. Gusto mo yumaman dito sa Bible. Gusto mo maging mapamahal sa kapwa, nasa Bible. Maraming benepisyo ang gospel, mga kapatid. Kaya ang ating relihiyon, mga kapatid, is not based on opinions, it is based on facts. Ano ba talaga, kuya? Ito ang facts, ito ang katotohanan. Kaya kailangan malaman natin ang totoo. Diba? Kaya yung matatanda, ayaw nilang magpa-check up kasi ayaw nilang malaman ang totoo. Diba? Sister Presi, naku, huwag na. Sabi lang nilang mahal pero ayaw nilang malaman ang katotohanan. Ako, mas gusto ko pang malaman ang katotohanan para malaman ko kung anong pwede kong gawin. Kaysa sa hindi mo alam ang katotohanan, ayaw nilang malaman, kaya matatanda, ang hirap turuan ng salita ng Diyos. Ay nako, mga born again, mga bagong ideya. Kung saan kami nabuhay, saan kami nagising, doon na lang kami, sa inyo paniniwala namin. Ayaw nilang magbago. Now, ano ba tinuturo, Sister Charming? Ito ang tunay na Apostol Pablo. Christ died. Namatay si Jesus. Importante yun eh. Kaya pag tinanong mo yung mga Muslim, bakit? Kala ko pa Diyos yan. Ba't namatay? Di ba? May point. May point din ang mga Muslim eh. Kung talagang Diyos nga naman si Jesus, ba't siya namatay? May Diyos ba namamatay? Alam mo yung mga pag narinig mo sila magdebate, parang kahit grade 1, kayang-kaya silang talunin. Yeah? If Jesus is God, why would He die? And St. Paul was saying, yes, He did. He did die. Because the death of Jesus, the Messiah, the Son of God, in fact, the Quran, kaya mahalaga mga kapatid, alam mo yung doktrina ng iba eh. You know, kaya gusto ko ang aking trabaho, Ate Milen. Importante na mabasa mo ang barahan ng kalaban. Hindi lang yung baraha mo, hindi lang yung alam mo. Kasi pag tinira ka ng kalaban dyan, wala ka ng pambato. Yung Quran, mga kapatid, sinasabi sa Quran na si Jesus ay Mesaya. Ano bang Mesaya, Sister Charmy? Pag tinagalog mo ang Messiah and you find the definition of Messiah, tingnan mo yan sa Oxford Dictionary, tingnan mo yan sa Google Dictionary. Ang ibig sabihin ng Messiah, atine, tagapagligtas ng isang bayan. Yun ang ibig sabihin ng Messiah. Nakasulat yun sa Quran. Alam mo, pag tinanong mo mga taga-Muslim, ang Muslim Sister Cecily, itong tanong mo sa kanila. Ano ang ibig sabihin? Naniniwala silang si Jesus ay propeta eh. Pero bakit sinasabi ng Quran nyo? Ba't sabi si Jesus ay Messiah? Ano bang Messiah? Messiah, propeta, no. The definition of Messiah is the Savior of a nation. Second question natin saan ililigtas ni Jesus? Bakit? Hindi niya sinabi kay Muhammad, propeta. Sa kanila. Si Abraham, propeta. Sa kanila. Kaya kilala nila ang iba't ibang mga propeta natin eh. Do not forget, Quran was written 600 years after the Bible was written. Amen. So may mga kinopya sila sa Bible. Tapos sinasabi nila, Bible mali. Bakit yung kinopya? Kung mali pala. Ba't kayo nangungopya? Mali pala ang amin eh. Kayo pala ang tama, di kayo na. Huwag kang magkapi kung mali kami.
Bakit nila sinasabi mga kapatid, si Jesus ay tagapagligtas ng isang bayan at Atene? Saan nililigtas ni Jesus? Bakit kailangang iligtas? Yon ang hindi nakukuha ng Muslim. Kaya si Jesus tinawag na Messiah, and ito yung sinasabi natin at Bilen, we are still on the topic, we are very precise on the topic, that Christ died, the Messiah died, the Son of God died, is the center and the heart of the gospel. Yan talaga yan eh. Yung pagkamatay ni Jesus. Amen ba? Pero sa maraming tao, Sister Presi, sa mga hindi naniniwala, sa ibang relihiyon, ang kamatayan ni Jesus ng Mesaya ay isang kamangmangan, isang katawa-tawa. Pero sa mga taong naniniwala na kagaya natin, yan ay isang kaligtasan. Amen ba? Yun ang palaking pagkakaiba mga kapatid. Kaya pag tinanong mo ang mga Muslim, saan ka pupunta pag namatay ka ngayon? I don't know. Di ko alam. Depende. Kung marami akong ginawang masama, ginawa akong mabuti, depende. Right minus wrong. So si San Pedro, Sister Presi, may dalang calculator. Yun ang ginawa mo kahapon. 100 na mali. May right minus wrong. So ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, Sister Sarah, when Jesus died, yun ay naging kaligtasan sa atin. Yung kamatayan ni Jesus, Sister Sarah, ay buhay na walang hanggan ang kapalit sa atin na nananampalataya kay Jesus. Yun ang John 3:16, mga kapatid. Napakahaba nito atin eh. 40 pages, mga kapatid. 40 pages. Christ died. What does it mean by, Sister Sarah, what does it mean? Ano ang ibig sabihin ng namatay si Jesus sa ating mga kasalanan? Kasi maraming taong ganun eh. Pag mahal na araw, holiday. They don't understand. They think na kapag mahal na araw, holiday, sa kanila, Sister Sarah, holiday. They don't understand. Kaya mga tao, pag mahal na araw, sa halip na magdasal, manalangin, nasa church, nandoon sa lahat ng mga happening. Amen ba? They don't understand. What does it mean that Jesus died for our sin? Marami mga taong namatay. Like sabi ko nga sa inyo, Jose Rizal. Ako, magpunta kayo sa Port Bonifacio. Ang ganda dyan, kapatid. May iyak ka. Jose Rizal. Bro mo yun. Namatay siya. Si Jose Rizal lang panoorin natin, mga kapatid. Mga kapatid, narinig niyo po ako. Hello mga kapatid. Can you hear me po? Yes po, Pastor. Yes po. Okay. Yan. Ano ang ibig sabihin mga kapatid na namatay si Jesus? Maraming namatay eh. Jose Rizal, Buddha, Confucius, Mahatma Gandhi. Maraming namatay. For a good cause. Maraming namatay ba dahil maganda ang ipinaglalaban nila eh. But how does the death of Jesus do anything about our sins? Ano ang kahalagahan nun? Ang kapatid, itong kahalagahan nun. Kaya ito mahaba ito atin eh. Dapat siguro magkaroon tayo ng 2 session. Kaya Kuya Unad, hanggang 1:00 ng madaling araw to. Now, bago mamatay si Jesus, mga kapatid, nakapako pa lang si Jesus, Sister Charmy, yung kurtina, yung tinatawag na veil, doon sa tabernacle, na sinasabi ni Jesus na, paghuhuin niyo yung templo na yan, in 3 days, babangon ko yan. Gagawin ko ulit yan. Ginawa nila yun, atine, 100 years, hundreds of years. Pag binasa mo ang book of Nehemiah, ginagawa na ni Nehemiah yun, mga kapatid, thousands of years. Hindi lang ginawa. Kaya hanggang ngayon, malaking bagay sa kanila mga kapatid, yung templo. Tapos sinasabi ni Jesus, in 3 days, gagawin niya ulit yun? Yung kurtina na nagpapahiwalay, Sister Ne, from the outer court, where the masses, yung mga nagsisimba, kasi may 3 chambers eh. May 3 chambers. This is the outer court. Ito yung holy place, where the
priest go, and we have the Holy of Holies. Kaya nung unang panahon, sa Book of Leviticus, Deuteronomy, Exodus, yung mga Pentateuch, pag pumapasok yung high priest, mga kapatid, once a year sa Holy of Holies, naglalagay sila ng tibuli, parang kililing. Pag bumagsak yun natin kumikililing. Kaya ang gagawin nila, hindi sila makapunta sa Holy of Holies, hihilahin na lang nila yung pare. Kasi patay na. Diba? Bago namatay ang Panginoon, Sister Cecil, nasira yung veil. Naputol yon from top to bottom. Ibig sabihin, binuksan ng Diyos ang tabernacle that divides the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. Wala na ngayong Holy of Holies. Wala na ngayong takot ang tao na lumapit sa Diyos. Bago namatay si Jesus, importante yon. Nung sumigaw ang Panginoon na Eloi, Eloi sabachthani, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? There was an spiritual transaction that took place. Nagkaroon ng transaction ang Panginoon. Yung Diyos Ama, ibinigay sa Diyos Anak ang kasalanan ng tao. Na dapat tayo ang papatayin, pero dinala ni Jesus yun, Sister Nida. Dinala ng Diyos yun hanggang sa krus. Na doon sa pagkamatay ng Diyos Anak, nabayaran ng Diyos Anak ang utang natin sa Diyos Ama. Wala tayong utang kay Satanas. Ang kamatayan ng Diyos Anak ay utang natin sa Diyos Ama. At ang nagbayad, Diyos Anak. Amen ba mga kapatid? Kaya napawi ang galit ng Diyos. Amen ba? Kaya mapapansin mo, Ate Milen, kaya mamahalaga mabasa mo yung contemporary Nung tinanong si Jesus, sabi niya, Panginoon, gawa ka ng himala. Pinapagawa ng mga tao ng himala si Jesus. Alam mo sabi niya, Panginoon, Ate Milen, hindi, wala na akong gagawing himala. Ang himala ay doon lang naganap sa buhay ni Jonah. Bakit ginamit na example ni Jesus yung buhay ni Jonah sa himala? Because Jonah points towards the coming of Jesus. There was a big storm, Sister Cecil, di ba? Kaya nalaman nila may balat sa puwet si Jonah Ay bakit? Sino rito may balat? Ako! Natatakot si Jonah, no? Natatakot siya. O bakit? Ikaw? Ano nangyari? Kasi po tumakbo po ako dun Gusto po ng Panginoon, pumunta ako ng Nineveh, pero dito ako papunta ng Tarsis. Ang lakas ng alon natin Humahampas sa bangka, halos mamasira na yung barko nila. There was a great anger, great chaos, great storm. But the moment, Ate Milen, itinapo nila si Jonah away from the boat, naging mapayapa ang lahat. That was the life of Jonah pointing towards the coming of Jesus. Kasi yung galit ng Diyos Ama, sobrang galit niya sa tao From Adam to the current life, galit na galit ang Diyos. Kasi ang dami ng kasalanan ng tao, di ba? Kaya mapapansin mo, Sister Chami, nung unang panahon sa unang tipan, sa matandang tipan, yung Old Covenant, pumapatay sila ng mga hayop, di ba? Para masubside yung galit ng Diyos. Pumapatay sila ng mga tupa. That alone, Ate Milen, was pointing towards the coming of Jesus. Kaya ang tawag kay Jesus, He is the Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos. Kukuha niyo mga kapatid? Kaya, sobrang galit ng Diyos. Pero noong nakabayad na tayo ng utang, parang sa buhay ni Jonah at Milen, naging mapayapa na ang tubig. Bakit? May nagbayad na Kailangan may magbayad. Amen mga kapatid. Hindi pwedeng makasalanan tayo tapos wala nagbabayad. Binayaran nyo ni Jesus. Kaya nung sa book of Luke 22 verse 42, mga kapatid, I'm aware of the time. Sa Luke 22 verse 42,
Kasi sinabi ni Jesus sa kanyang ama, kung nanaisin mo, alisin mo ang sarong ito sa akin. Yung sarong na yun, Ate Milen, yun ang kamatayan ng Diyos. Panginoon, Dad, parang ayoko mamatay eh. Gusto ko pang mabuhay. Ang sarap pa dito sa lupa. Di ba? Isaiah 53, verse 3 to 5. But he was wounded, and we are, sa London mga kapatid, we are reading the book of Isaiah. Isaiah is a major prophet. Sabi ni haring ni Isaiah, and Isaiah mga kapatid he is the son of Amos, not prophet Amos, and Amos, yung daddy ni Isaiah, is the brother of a king. So alam natin si Propeta Isaiah, napakayamang tao. Diba? Prophet Isaiah said he was wounded and he was talking to Jesus. Kaya minsan pag nagbabasa tayo ng Christmas, di ba? Mababanggit natin yung si Prophet Isaiah na to us a child is born, to us the wonderful counselor, the Prince of Peace. Siya nagsasabi nun eh. He was prophesying the coming of Jesus Christ. Kaya sinabi niya sa Isaiah 53 verse 5, but Jesus, he was referring to Jesus, was wounded, sinugatan, dahil sa ating mga kasalanan, Atine. He was bruised. Siya ay nagkaroon ng maraming pasa because of our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Doon sa mga latay na yun na tinanggap ni Jesus, Ate Milen, sa mga latay kong tinanggap ni Jesus, ang kapalit noon sa atin, kagalingan. Yun ang hindi nakukuha ng mga Muslim. Bakit namatay si Jesus? Walang alam tong kausap mo. Hindi nila alam ang Bible, kapatid. Hindi nila nakukuha ang central message of the gospel is that Jesus has to die on the cross. Kailangan niyang mamatay sa krus, kailangan niyang mapalo, kailangan niyang latiguhin, masaktan, alimurain, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. You know, when I was reading this, mga kapatid, nakakaiyak ang ginawa. Kasi hindi natin alam eh. Mahaba pa ito, mga kapatid. Kuya Unat, sandali lang ha. Malapit-lapit na tayo, mga kapatid. For our sins. Kaya mga kapatid, dapat iniisa-isa natin ito. My cat is here. I'm on a Bible study, look. Namatay si Jesus, Ate Milen, nang dahil sa ating mga kasalanan. Kasi tayo naman ang gumawa ng masama eh. Amen, mga kapatid? Our sins are responsible for the death of Jesus. Hindi siya namatay, Sister Cecil, because of a political cause. Hindi siya nakipaglaban para kay BBM o para kay Sara Inday, hindi. Hindi siya namatay dahil kalaban siya hindi siya wanted criminal. Or hindi dahil sa marami naiinggit sa kanya. Jesus died for our sins. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi siya namatay dahil siya isang martir lang na parang si Jose Rizal. No. Now, he was buried. Marami nagsasabi na, Sister Cecil, na hindi natin iniisip, Ate Millie, na mahalaga yung paglilibing kay Jesus. Na parang hindi natin binibigyan ng malaking pansin natin eh. Yung paglilibing, yung burial, pero malaking bagay yun, Ate eh. The burial of Jesus is important for several reasons. Number one, it is a proof that Jesus actually died. Kasi hindi ka maglilibing, Ate Milen, kung wala namang namatay. Alam ka namang aarkilahin mo si Redondo at si St. Peter's. Diba? May kabaong, wala namang, nasa dadalawin namin diyan. Diba? Nakuha mo yun? Kaya importante, Ate Ne, na may inilibing. Amen, mga kapatid? Because yung paglilibing na yun, Sister Sarah, confirmed at the cross
that he was taken down to be buried. John chapter 19 verse 31 to 37. So lahat ng mga salita ng Diyos atin talagang corroborative. Hindi yung sabi ni Marites 1, ganito A. Sabi ni Marites 2, B. Sabi ni Marites 3, C. Magkakaiba ang kanilang version, hindi John chapter 19 says na siya ay inilibing. Talagang inilibing. Mahalagang may naglilibing, mga kapatid. Ano pa ang kalagahan ng paglilibing? Ito ay nagbibigay ng katunayan na totoo ang Bible. Isaiah 53 verse 9, where we were talking about Isaiah, which was written 2,000 years before Jesus. And they made his grave with the wicked. Gumawa sila ng kabaong ng libingan kasama ng mga kasalanan, but with the rich at his death. Jesus was buried in the tomb of a rich man. Matthew 27 verse 57 to 60. So makikita mo yung dalawang eyewitness for Jesus, which is Saint Matthew, and the prophet Isaiah, 2,000 years difference between them, are saying the same thing. Importante yung iisang version. Now, mga kapatid, Kuya Unat, sorry, konti. Mga kapatid, konti na lang. He rose again. So, namatay si Jesus. Importanteng namatay si Jesus. Kasi kung di namatay si Jesus, Sister Nida, wala tayong kaligtasan. Inilibing si Jesus. He rose again. Ito ang pinaka-central, ito ang pinaka-puso ng gospel. If Jesus died on the cross to pay for our sins and remove guilt, pero bakit mahalaga pa rin yung pagkabuhay na mag-uli? Naalala ko noon, Ate Milen, di ba, pagka Sabado de Gloria, ginagaya tayo ng Hindi ko alam, pakarap kakaroon ko ng stiff neck. Naalala niyo mga pati pag mga bata tayo ginagaya, Sabado de Gloria, Sabado de Gloria, ginaganon tayo, di ba? Di ba? Pero bakit mahalaga, Sister Charmy, na namatay si Jesus, inilibing si Jesus, pero bakit importante na malaman nating nabuhay si Jesus? Kung nabayaran na pala ni Jesus ang ating mga kasalanan, so tapos na. Di ba? Bayad na Di ba? Pero bakit mahalaga na nabuhay siya na mag-uli? Bakit mahalaga na nabuhay siya? Ibig sabihin, atin na noong nabayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, nagtagumpay siya. Siya talaga yung tagapagligtas. Ito yung sinasabi ko sa mga Muslim. Tagapagligtas. Hindi yung may nalulunod at Milen. Yeah? Nagligtas ka, pero ikaw na nagligtas, namatay. Eh di talo. Hello? Bakit? Diba? Alam mo yung, kaya si Brother Nick, naalala ko yan Sister Price, si Brother Nick, ang partner ni Sister Arlene. Kaya pinanalo ko yan sa court. That was mga 5 years ago. Putin sa Scotland sabi ng judge, Mr. Magsino, why is your client, why will I release your client? Nakakulong, Ate Milen, nakakulong. 5 years ago Gaganyan pa yung haba ng balbas ng judge. Maganyan siya. Why would I release your client? Sabi ko, sir, one thing. My client, Mr. Nicanor Lolo, was written in your newspaper. Kasi ang United Kingdom, 4 na kingdom. Kaya United Kingdom. Yung aming kingdom namin, England. Sa kanila, Scotland. Sir, it is written in your newspaper in Scotland that my client, you know what? During the winter, he saved one of your citizens. He died on the sea because your old man was dying. He was shouting for help, but nobody wanted to help him. Nasa diary si Brother Nick ng Scotland. Sabi ko, look, he's there. Written. Proof. Kaya nakalabas si Brother Nick. 2 beses nakulong yan si Brother Nick. Anyway, mahabang kwento yun. Pero at least, sinasabi ko yung mga kapatid. Kaya atin kung si Jesus ay nagligtas lang, tapos hindi na siya nabuhay na mag-uli, talo. Nakabayad lang tapos patay.
Amen ba? Kaya yung mga, di ba yung mga nanganganak, pag nanganganak, nakapaglabas ng bata, buhay ang bata, patay ang nanay. Ang hirap nun eh. Parang alam mo, pareho kang talo. Amen ba? Hindi buo yung celebration. Amen ba mga kapatid? Pero noong nabayaran na ni Jesus, nakuha na ni Jesus ang ating mga kasalanan, binayaran yun, dapat napapatayin tayo siya nakabayad, nanatili siyang perfect na tagapagligtas. Amen mga kapatid? And pinatunayan niya yun atine sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Nabuhay siya uli. Hindi siya nanatiling patay. Amen ba mga kapatid? Acts chapter 2 verse 27. He remained the Holy One even in His death. Amen mga kapatid? Hindi maunawaan ng mga tao bakit namatay ang Diyos. Pero dahil Diyos siya, Sister Sarah, walang nakapigil sa Kanya. Even though He died sa ating mga kasalanan, death could not hold Him. Hindi siya nanatiling patay. Kaya ang resurrection mga kapatid ay hindi extra. Hindi lang sa mga ginawa ni Jesus. It is the central message of the gospel. Now, ito pa mga kapatid. If the cross is the payment, kung ang cross mga kapatid ay ang bayad sa ating mga kasalanan, the empty tomb, yung pagpasok ng mga alagad sa templo, sa libingan ni Jesus, na wala ng tao. Kasi nilibing si Jesus Ate Milen di ba? Pero nung hinahanap na nila si Jesus, the tomb, ang libingan, walang laman. That was a receipt. Nagbayad tayo dun sa cross. Yung cross, mga kapatid, yun ang bayad. Yung noong pagpunta nila dun sa libingan, Ate Milen, walang tao, kahit inilibing ni Jesus, inilibing si Jesus, pagpunta nila, walang tao sa libingan, walang laman ang kabaong. Yun ang katotohanan. Yun ang resibo. Amen ba? Parang pag kumain ka sa Jollibee Milan, sasabihin ko na, saan ka kumain? Pagpunta mo ng korte, nasaan ang proof mo na kumain ka sa Jollibee Milan? May resibo po ako. Yung resibo mo na yun, Ate Milen, na kumain ka sa Jollibee, yun ang nagpapatunay na talagang kumain ka sa Jollibee. Correct? Yung empty tomb, yung kabaong na walang laman, yung libingan na walang laman, wala si Jesus, yun ang resibo na nagpapatunay na si Jesus ay nabuhay uli. Amen mga kapatid? Kaya, yung kasalanan mga kapatid ay napagtagumpayan ni Jesus. Sin was defeated. Tinalo ni Jesus, mga kapatid. Yung pagkabuhay na maguli ay nagpapakita na hindi kayang pigilan ng kamatayan ang Panginoon. The resurrection is the proof that Jesus conquered everything. Kaya ang sabi ni Jesus, sa mundong ibabaw, makakaranas ka ng iba't ibang mga problema at mga alalahanin. Makakaranas ka ng mga suliranin, ng mga kapighatian. Pero sabi ni Jesus, pero kung mag-alala, Milen, laksan mo ang kalooban mo. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kahit nga yung kamatayan, nilabanan ko Tinalo ko. Mga kapatid, do you understand mga kapatid yung nabuhay uli? Amen mga kapatid. He rose on the third day. Kaya makikita mo, Ate di ba sinasabi ni Jesus na, di ba sabi ko sa inyo, after 3 days, babalik ako. Alam mo yung pangakong yun? Hindi pa siya namamatay, Ate Sinabi ni Jesus, on the third day, I shall return. Third day. Nandyan si Jesus. Kaya nga si Thomas, di ba? Hindi yan, di totoo yan, no? Hello? Malibang ilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang daliri. Maniniwala ako. Alam mo, nung nabuhay si Jesus, Sister Pressy, nakalak ang pinto kasi takot ang mga Kristiyano noong unang panahon Nakalak. Basahin mo ang Bible. Lumampas si Jesus sa pader, Ate Milen. Lampasan. Lumampas siya sa pader, nakalak ang mga pinto, nakapasok si Jesus.
Even the walls, yung kakapal na mga wall, mga kapatid, hindi kayang hadlangan si Jesus. Yun ang sinasabi ni Jesus, that you are more than a conqueror. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan sa buhay na ito. Walang problema, walang kamatayan, walang sakit. Because Jesus said, I have overcome the world and you can do much more than I have done. Because babalik ako doon sa langit, ipapadala ko sa kanya ang banal na Espiritu. Walang hindi magagawa ang isang Kristiyano, mga kapatid. Because alam na ni Jesus, mga kapatid kung maniniwala ka lamang, panghahawakan mo, tatayo ka sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, maraming Kristiyano ang hindi maghihirap. Maraming Kristiyano ang hindi magkakasakit. Maraming Kristiyano ang hindi magkakaproblema. Magkaproblema man sila, kung mananatili sila nakatayo, humahawak sa salita ng Diyos, paniwalaan mo sinasabi ni Jesus. Kamatayan nga, Sister Nida, hindi napigilan ng Panginoon. Yung problema mo pa kaya, ganong makapangyarihan si Jesus, mga kapatid. The God that we serve is an absolute sovereign God. He created the universe. Ginawa niya ang mga tala, ginawa niya ang mga bundok, ginawa niya ang mga dagat. Amen, mga kapatid. In His Word, pag sinabi ng Panginoon, lahat yan magkakatotoo. Kaya mga kapatid, grabe. Kung patuloy ka lamang mananayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, walang problema na dapat magpatalo sa iyo. Walang problema na dapat magpahina sa iyo. Amen. Hindi ka dapat madala ng mga emotions. Amen. Because ang sabi ng Panginoon I will be with you. Wherever you go, I will be with you until the end of time. Saan ka man pumaroon, sabi ni Jesus. Alam mo ba na, Sister Nida, na in the Bible, there are 365 times na sinabi ni Jesus, do not be afraid. Do not worry. Fear not. Be not dismayed. Kaya makikita mo Kaya ang isang Kristiyano dapat believer. Pag binasa mo ang mga patriarchs natin, si Joshua, pinatigil niya at timilan ang araw, 3 days. Sabi ng Diyos, never it has been done, and never I will do it again, that the God, the sovereign, immortal God, will listen to the prayer of a mortal man. Hindi pwedeng yung isang immortal na Diyos, hindi namamatay na Diyos, gumawa ng time, He created a time, makikinig sa panalangin ng isang tao lang. Kaya dapat ang mga born again, ang mga believers, mga kapatid, malalaki ang mga pananampalataya. Amen, mga kapatid? Dapat malalakas ang pananampalataya, matataas ang ating pananalig sa Diyos. Pag nag-prayer kayo, Sister Charmy, dapat malalaki. Huwag kayong hihingi ng mga, Panginoon, bigyan mo ako ng Toyota. No! Mga kapatid, Panginoon, pakainin mo lamang kami ng 3 times a day. No! Panginoon, bigyan mo lamang makatapos. No, mga kapatid. Huwag lang kayong manalangin ng mga maliliit na mga panalangin, mga kapatid. Ano ang sabi ng Biblia? Alam nyo ba? Kaya maliliit ang tinatanggap nyo? Kasi ang panalangin nyo, mga may sakit. Maraming prayer, sabi ni St. James, mga kapatid. Maraming mga panalangin natin sabi ni St. James, may mga sakit, may mga COVID. May mga panalangin ng Lord. Sana po, Panginoon, sana po makatapos. Hindi lang makatapos. Hindi lang makapagpagawa ng bahay kubo. Ang halaman doon ay sari-sari. Kahit bahay kubo, kahit munti. Huwag kang mananalangin ng munti. Sister Nida, Sister Bryce, pag nanalangin ka sa Diyos, malaki ang Panginoon. Ipadala mo po, buksan mo po ang lahat ng mga durungawan sa langit. At ipadala mo po, Panginoon, ang mga masasaganang pagpapala. Panginoon, ang mga taong aking makakausap, lahat po sila, Panginoon, ay magiging mababait sa akin. Panginoon, pag uwi ko ng Pilipinas, hindi lamang ako isang maliit na tao. Panginoon, pag uwi ko ng Pilipinas, I will declare the glory, the favor, the promotion, the increase of God. Uuwi ako ng Pilipinas, Panginoon, at ipagkakalandakan ko, ipamamalita ko, Panginoon, ang kabutihan ng aking Diyos. Kailangan napakalaki ng inyong panalangin, mga kapatid. Because even Jesus conquered death. Mga kapatid, malaking puntos yun, mga kapatid, na si Jesus ay nabuhay muli at bumalik sa doon sa langit. Amen ba, mga kapatid? Kaya naniniwala ako, maraming mga panalangin ninyo, mga kapatid. Marami sa inyong mga panalangin. Bago matapos ang 2023,
Marami pa mga kapatid sa inyo ang makakatanggap ng milyon. Marami pa mga pagpapala. Marami mga promotions mga kapatid. Marami mga bonus ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. God bless you, Pastor Saldi and Sister Ne. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo po. Yes, Sister na,